Bagsik ng Bagyong Tino at ang malayolandang bagyo ng Bagyong Uwan. Madaling araw pa lang, nanginginig na ang mga bubong sa lakas ng ulan. Isa-isang nagigising ang mga residente sa Cebu City nang maramdaman nila ang bigat ng hangin at ang ugong ng rumaragasang tubig. Ilang saglit lang, bumigay ang mga kanal, umapaw ang mga sapa at sa loob ng ilang minuto, nilamon ng baha ang buong subdivision. Ganito kabilis nagbago ang takbo ng buhay nang tumama ang Bagyong Tino, isang bagyong nag-iwan ng bakas na malaondoy ang bagsik. Ayon sa ulat, umabot sa 10 hanggang 12 talampakan ang taas ng tubig. Ang mga sasakyang dati nakaparada sa garahe, inanod at nagpatong-patong na parang laruan sa gitna ng kalsada. Sa mga video ng mga residente, makikita ang mga kotse na bumangga sa pader at tumilapon sa bakuran ng kapitbahay. Hindi namin inakala na mangyayari ito, sabi ng isang residente. Hindi naman kami binaha noong Bagyong Odette, pero ngayon parang gumuho ang lahat. Habang patuloy ang pagtaas ng tubig, nagkagulo ang mga residente. Ang iba, naglakas loob na lumusong para iligtas ang kanilang mga anak at matatanda. Habang ang iba na may umakyat sa ikalawang palapag ng bahay para makaligtas sa rumaragasang agos. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay sa paggamit ng mga lubid at bangkang kawayan upang mailigtas ang mga naiwan sa loob ng mga bahay. Ayon sa balita, 10 bahay ang tuluyang tinangay ng baha. Ang mas masakit, may mga buhay na nawala. Isang matandang lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa Sitio Tigbao, Barangay Talamban. Sa parehong lugar, isang pamilya ang nawalan ng kabuhayan matapos malunod ang kanilang kalabaw, pang-residente, muntik ng tangayin ng baha. Ayon sa kanya, buti na lang nakaakyat ako sa kawayan. Kung hindi, baka isa na ako sa mga hinahanap ngayon. Ang epekto at pinsala. Sa mga ulat ng Office of the Civil Defense, umabot na sa di bababa ng 100 katao ang nasawi sa buong Visayas at 71 dito ay mula sa Cebu. Mahigit 400,000 katao ang naapektuhan, marami ang lumikas sa mga paaralan at evacuation centers. Ilang lugar sa Leyte at Bohol ay nagulat din ng mga nasawi. Dahil sa lakas ng ulan, umapaw ang Guadalupe River, dahilan para alertuhin ang mga residente sa Sitio Sapang. Pinasok din ng baha ang simbahan ng Our Lady of the Sacred Heart Parish sa capital Cebu. Sa mga larawan, makikitang ang altar ay halos lubog sa tubig. Ayon sa palasyo, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya na agarang tumugon. Mahigit 2 milyong food packs ang ipinamahagi ng DSWD kasama ang sleeping at hygiene kits. Tinututukan din ang mga vulnerable sectors, mga bata, matatanda, buntis at may karamdaman. Hindi pa man ganap na nakakabangon ang Cebu mula sa 6.7 na magnitude na lindol noong Setyembre 30, heto't sinalanta naman ng bagyo. Ang mga pansamantalang tent city ay kinailangang ilikas muli dahil hindi kakayanin ng malalakas na hangin ni Tino. Bagyong Uwan, ang bagyong Malayolanda. Habang unti-unting bumabangon ang mga taga Cebu, may panibagong panganib na nagbabanta. Mula sa timog ng Guam, isang tropical depression na unti-unting lumalakas at posibleng maging super typhoon. Ayon sa PAGASA, tinatayang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility, Nobyembre 7 hanggang 8. At kapag nakapasok, papangalanan itong Bagyong Uwan. Inaasahang mag-i-intensify ito sa typhoon category at posibleng maging super typhoon pagsapit ng weekend kung mananatiling paborable ang kondisyon ng dagat. Ang strong winds ay umaabot ng 300 kilometro mula sa sentro, dahilan upang babalaan na ang mga lugar sa Cagayan Valley, Ilocos, Aurora at Quezon. Maaaring magkaroon ng storm surge, landslide at matinding pagulan. Paghahanda at babala. Inaalalahanan na ang mga nasa baybayin at kabundukan na maghanda ng emergency kits, inuming tubig, pagkain at gamot. Ang combination ng paparating na Bagyong Uwan at northeast monsoon ay maaaring magdulot ng malalakas na ulan sa northern at eastern seaboards ng bansa. Ang kinatatakutang The Big One parating na. Kamakailan lang, sunod-sunod na naman ang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga gusaling yumanig, gamit na bumagsak, sana huminto na. At sa bawat pagyanig, iisang tanong ang bumabalik. Bakit parang palaging may lindol? Totoo nga ba na malapit na ang The Big One? Ayon sa mga eksperto ng PHIVOLCS, likas na madalas lumindol sa Pilipinas.
Ang dahilan? Ang bansa natin ay nasa gitna ng Pacific Ring of Fire, isang malaking belt sa mundo kung saan nangyayari ang halos 70% ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. At hindi lang iyon, nakapatong din tayo sa apat na nagbabangga ang tectonic plates, ang Eurasian Plate, Philippine Sea Plate, Pacific Plate, at Sunda Plate. Habang naguuntugan at nagtutulakan ang mga plato sa ilalim ng dagat, naiipon ang pressure hanggang sa pumutok ito bilang lindol. Sa paligid ng Pilipinas, may mga malalalim na bitak sa dagat na tinatawag na trench. Para itong mga sugat ng mundo na hindi pa naghihilom. Isa sa mga pinakadelikado ay ang Manila Trench, sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon sa mga eksperto, kung gagalaw ito, maaari itong magdulot ng lindol na magnitude 88 o higit pa at kasunod nito, isang tsunami na maaaring tumama sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto. Sa silangan, nariyan naman ang East Luzon Trench na nakaharap sa Pacific Ocean. Kapag ito ang gumalaw, posibleng tamaan ng malalakas na alon ang mga lugar tulad ng Bicol, Aurora at Samar. Sa Mindanao, may Cotabato Trench na minsang gumalaw noong taong 1976 at nagdulot ng tsunami na kumitil sa halos 8,000 buhay. Kaya saan ka man sa bansa Luzon, Visayas o Mindanao, nasa panganib ka pa rin. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang fault na dumaraan mismo sa Metro Manila, ang Valley Fault System. Ayon sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault ay dumaraan sa mga lugar gaya ng Quezon City, Marikina, Taguig, Muntinlupa at Laguna. At kapag ito ang gumalaw, maaari itong magdulot ng magnitude 7.2 na lindol ang tinatawag na The Big One. Sa simulation ng mga eksperto, kapag nangyari ito, mahigit 30,000 gusali ang maaaring gumuho, mahigit 40,000 katao ang maaaring mamatay, at daan-daang libo pa ang masusugatan. Mawawala ang kuryente, tubig at komunikasyon sa loob ng maraming araw. Maraming ospital at tulay ang maaaring hindi magamit agad. At sa gitna ng kaguluhan, libo-libong pamilya ang mawawala ng tahanan. Pero hindi ito para manakot. Ito ay babala ng katotohanan dahil totoo at posibleng mangyari ito anumang oras. Ayon sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault ay gumagalaw tuwing 400 hanggang 600 taon. At ang huling galaw nito ay mahigit 350 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, malapit na tayo sa susunod na cycle. Kaya kung hindi natin kayang pigilan ang lindol, ano ang magagawa natin? Una, kilalanin mo kung anong fault or trench ang pinakamalapit sa lugar mo. Makikita ito sa hazard maps ng PHIVOLCS online. Pangalawa, maghanda ng emergency bag may pagkain, tubig, first aid, flashlight, baterya, at mahahalagang dokumento. Pangatlo, planuhin ang ligtas na lugar sa bahay tulad ng ilalim ng matibay na mesa o malapit sa poste. At kung nasa tabing dagat ka, tandaan, kapag malakas at mahaba ang lindol, umalis agad papunta sa mataas na lugar. Tandaan, walang teknolohiya sa mundo na makakapagsabi ng eksaktong oras ng lindol. Pero ang kaalaman at kahandaan at ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Ang mga trahedyang tulad ni Tino ay paalala ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. Ngunit isa ring patunay ng ating tibay. Habang dumarating ang panibagong banta, tulad ni Uwan, patuloy na umiiral ang diwa ng bayanihan at pananampalataya ng mga Pilipino. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.